Guys, ipinatawag tayo ng ating kaibigan. Kaibigan, inyo. Ano po nakikita nyo? Parang kinakabahan po ako. Bakit? Parang emergency yata yung pinapaabot ninyo ah. Totoo yan? Guys, maot ni nga bad news po itong balita ng ating kaibigan. No? Sa lahat po na makapanood sa atin, mag-ingat po tayo. Dahil po ay mayroon po nakita si kaibigan na pinakamalalang mangyayari po dito sa ating bansa. Tulad po ng kalamidad kanyang sinasabi. Bakit po inyo nasabi, kaibigan? Ito po yung nakita nyo. Hindi maganda po yung nakita nila guys, no? Tungkol po ito sa pagsabog ng dalawang bulkan na yata yung sumabog doon, no? Masama pong epekto po sa ilalim po ng kalupaan at karagatan. Lalo na ang mga bata ninyo dyan, ha? Kung malapit man kayo dyan sa kinaroroonan po ng kadabi ito mga usok, eruption sa bulkan, dili daw na maayo. Makahatag daw og sakit kayo na, lalo na ang may mga sakit po na mga TB. Sus, naku po kaibigan. Natakot si kaibigan po ngayon guys. Dahil po sa pagsunod-sunod na pagputok ng bulkan. Hindi po ito maganda po para sa ating bansa. Nakapagbigay po ito ng masama po sa ating panahon, lalo na dito sa ilalim po ng ating karagatan at saka yung lupa natin. Hindi maganda po ito. Masama po itong epekto sa lindol dito guys, kaibigan. Nako, sa lahat ng makapanood sa atin, no, kailangan po natin ngayon na maghanda po kayo ngayon. Dahil sinabi ng ating kaibigan, yung pagputok ng bulkan ay hindi talaga maganda po ang nakita ng mga kaibigan natin. Dahil po isa po ito sa magbibigay po ng malaking trahedya o kalamidad tulad po ng tsunami at malakas na pagyanig ng lindol po dito sa ating bansa. Grabe kaibigan, kung totoo po ito kaibigan na mangyari ito kaibigan, sana po parang may inaaway si nakita mo sila nyo? Guys, Linyo, ikaw yung nakita niya. Tingnan nyo guys, oh, makakita pala yung pabo ng elemento guys. Sige kaibigan, salamat po sa inyong pagpapaabot guys. Sa lahat po na makapanood sa atin na emergency good kayo ni. Nakita ng ating kaibigan po doon sa kanilang kaharian ngayon na posibleng itong magkaroon po talaga ng malaking trahedya po ang maganap po dito. Tulad po ng mga paglandslide at yung lindol po na naganap po dito sa atin, no? Mas lalo pang magkakaroon tayo ng mga mas malakas po talaga. Parang kinakabahan pa ako dito guys, kasi po ayaw ko lang po banggitin po yung sinasabi ng ating kaibigan dito ha. Ayaw po natin guys na yung Luzon guys na magtotoo ang mga hula nila at yung mga tao naghula po nito. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingat tayo. Pero ang pinakadelikado po dito sa bulkan na pagputok guys, epekto ito na hindi maganda para sa Luzon ito. Dahil po ang Luzon guys, nakakatakot kapag magkaroon po ng tsunami at saka yung malakas na lindol. Yung sinasabi natin the big one, parang palapit ng palapit talaga guys ang mga sinasabi ng ating kaibigan na the big one guys. Malapit na, sinabi po ang Rudy Baldwin at saka yung pastor, no? Kaya mag-ingat. Ano po kaibigan, bakit bumalik ka? Guys, may ipaabot si kaibigan ulit. Ano po yan? Pasensya na kayo guys ha. Ngayon, ang sabi ng ating kaibigan dito guys, kailangan talaga na mag-ingat ang mga tao doon sa malapit sa dagat ngayon, lalo na yung malapit sa bulkan na kung saan ito pumutok ngayon ha, malapit po sa dagat. Mag-ingat kayo, hindi po natin alam na bigla lang lumaki po yung dagat ha. Baka magkakaroon po ng mga tsunami, lalo na ay mayroon pong naganap na lindol na naman na 4.8. Kaya nahadlok si kaibigan guys. Ang isa karon ang ikahadlokan. Pwede bang banggitin na natin kaibigan? Bumalik si kaibigan guys. Huwag na kayong magtanong ha, basta Luzon, ingat kayo. Yun lang ang masabi namin. Huwag po tayong palaging pumupunta sa mga buildings, mga matataas na mga
building po na pinupuntahan po nyo dyan, tulad po ng mga mall dyan, no? Dahil po sobrang nakakatakot po itong sinabi ng ating kaibigan, guys. Pasin mauna ni ang gihulaan po sa uban, guys, na pinakadako nga trahedya, na pinakadako nga kalamidad na may tabo diri sa Pilipinas. Isa ang Manila sa pinakadako kaayo nga maapektuhan tungod sa karaghan sa dahil po sa dami ng mga lugar na mayroon fault line. Ayaw po namin na guys, na may mangyari po sa inyo, kaya hanggang dito na lang muna. Salamat kaibigan. Guys, uwi tayo guys. Parang kinakabahan po ako dito sa sinasabi ng ating kaibigan. Hanggang sa muli guys, kung ano man po ang mga ipapaabot ng ating kaibigan, ipapaabot ko din sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Kinakabahan po ako sa sinasabi po ng ating kaibigan kanina guys.